Keyboard Immortal Chapter 6-10. Nakatitig si Zuan sa maliit at maputlang kamao nito. Muli, natagpuan niya ang sarili na nagdududa sa katotohanan. Sa totoo lang, ang isang taong kasing hinamo ay hindi sulit sa aking pagsisikap. Isang malakas na sipol ang pinakawalan ni Chu Wanzhao. Fair na, mang-aasar. Naguluhan si Zuan. Ha! Paano nagawang may mga taong mahilig maglasing sa batang babaeng iyon na sumunod sa kanya? Talaga bang ganoon kamanzis ang mga lalaki sa mundong ito? Wow! May narinig na mabangis na tahol mula sa malayo, at napagtanto ni Zuan ang kanyang pagkakamali. Kaya ang tagahila ng sapatos niya ay isang aso pala. Pero sa totoo lang, anong klaseng pangalan iyon? Hey! 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 Mukhang ang mga kakaibang pangalan ay isang malaking bahagi ng pamilyang ito. Isa. Nawala ang ngisi niya nang biglang sumulpot ang isang nilalang na kasinlaki ng panther, nakatitig sa kanya gamit ang mamantikang berdeng mga mata. Sige, technically, hugis aso ang bagay na ito, pero, napakalaki nito. Mabait na bata ka naman, bootlicker. Yumuko si Chu Wanzhao para himukin ang ulo ng halimaw, at masayang ikinakaway ng halimaw ang buntot nito. Napalunok si Zuan, ang mga mata ay natigilan sa napakalaking halimaw sa harap niya. Tinatawag mo ba itong aso? Tumulo ang dugo mula sa sulok ng bibig ng nilalang. Maya-maya, napagtanto niya kung saan nanggagaling ang mga tunog ng ninunguyang narinig niya kanina. Natatakot ka na ba? Tumawa ng malademonyo si Chu Wanzhao, saka itinuro siya ng diretsyo. Mang-aasar, kagatin mo siya. Kagatin mo siya ng malakas. Sa isang maayos na galaw, walang pag-aalinlangang tumalo ng malaking aso patungo kay Zuan. Maliwanag na hindi ito ang unang rodeo nito. Natulo ang dugo sa mukha ni Zuan nang makita niya ang higanti at duguan na baba na lumilipad papalapit sa kanya. Kayang-kaya ng napakalaking bagay na iyon na tanggalin ang buong braso ko sa isang kagat lang. Mas nakakabahala pa, alam niya kung gaano kalaki ang rabies. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng nakamamatay na virus ang laman ng laway ng aso? Walang bakuna laban sa rabies ang mundong ito. Kung mahawan siya, tiyak na mapapahamak siya. Bukod pa riyan, nakakain pa ng ilang daga ang halimaw. Marahil ay may dala na itong mga salot ng daga. Walang pag-aalinlangang gumanti si Zuan, at nataranta ng tumalon sa gilid. Lumapag ang aso sa isang upuan sa tabi ng kama, dahilan para mabasag ito. Naku po, Panginoong makapangyarihan, sigurado si Zuan na hindi kasing tigas ng upo ang iyon ang katawan niya. Tumakas siya. Ang una niyang naisip ay gamitin si Chu Wanzhao bilang panangga dahil nangako ito na hindi niya ito personal na bubunutin, ngunit nakatakbo na palabas ang batang babae. Pinapanood niya ang paghihirap nito mula sa kalapit na bintana, ang tuwa ay nakabalandre sa kanyang mukha. Isinarapan niya ang pinto. Sa kanyang isipan, isinumpa ni Zuan ang buong angkan nito ng libu-libong beses habang tumatakbo siya paikot sa mesa sa gitna ng silid. Wala siyang paraan para matakasan ang napakalaking asong iyon, kaya ang tanging nagawa niya ay umiwas sa maliliit na muebles na naroon para makalayo rito. Napakalaki talaga ng aso, napakalaki, hindi ito makalusot sa ilalim ng mesa para maabyutin siya. Ito lang ang tanging bagay na bumuhay kay Zuan. Sayang, mahina na ang katawan niya sa simula pa lang, at tinamaan na siya ng kidlat kanina, hindi pa kasama ang suntok na natamo niya mula kay Chu Wanzhao. Pagkalipas ng ilang minuto, parang sesabog na ang baga ni Zuan. Sigurado siyang ilang beses niyang naramdaman ang mainit at mabahong hininga ng napakalaking aso na dumampi sa kanyang leeg. Gumugol siya ng buong lakas para lang may galaw ang kanyang mga binti, para hindi siya maunahan ng naglalaway niyang baba. May bahagi sa kanya na nagulat na nagtagal siya ng ganito katagal. Kinilala niya ito sa pagsasanay niya sa Phoenix Nirvana Sutra, na bahagyang nagpataas ng kanyang pisikal na lakas. Gayunpaman, ang kanyang limitadong pagsasanay ay walang silbi upang malimpasan ang malaki at mabangis na halimaw na ito. Ulol mong ugok. Bakit mo pa siya kailangang habulin sa mesa? Lumukso ka na lang sa ibabaw ng sumpaman. Napapadyak ang dalagang nakamasid mula sa labas sa pagkadismaya. Ang kanyang boses, na dating malinaw at kaaya-aya, ngayon ay isang malademonyo na alulong. Tila naunawaan ng malaking aso ang sinabi ng kanyang amo. Umungol ito ng malakas, saka tumalon sa mesa at umakyat patungo kay Zuan. Itinaob ni Zuan ang mesa, inilagay ang mesa sa pagitan niya at ng nilalang. Hawak ang mga paa ng mesa, sinubukan niyang itulak ito palayo gamit ang mesa. Ginamit ng aso ang ulo nito upang batasan ang mesa, ang mga panga nito ay ilang pulgada lamang ang layo mula sa mukha ni Zuan. Ang bigat nito ay itinulak siya pababa sa lupa, habang mahina niyang sinipa ang tiyan ng halimaw. Pilit nitong isinusubo ang mas malaking bahagi nito sa butas sa mesa, at naramdaman ni Zuan na nanghihina ang kanyang mga braso. Napakalaki ng pagkakaiba sa lakas. Unti-unting lumapit sa kanya ang mga panga ng aso. Naamoy ni Zuan ang mabahong hininga ng aso habang naglalaway ito sa buong mukha niya. Mabilis nitong kinagat ang mesa gamit ang mga paa sa harap, at nagbubutas ng malalaking butas, na para bang gawa ito sa basang papel. Nanigas ang puso ni Zuan nang mapuno ng mga ngipin at kuko ng aso ang kanyang paningin, ang mga talas ng mga ito ay matatalas na parang punyal. Mapapatay ako ng aso. Nako, isa akong kahihiyan sa lahat ng mga transmigrator. Sandali lang. Punyal. Biglang napukaw ang inspirasyon ni Zuan. Tinawag niya ang kanyang keyboard at pinindot ang key, tinawag ang kanyang poisonous prick mula sa item bar. Paglabas nito sa kanyang kamay, nabasag ang mesa.
Lumipad ang malaking bibig ng aso patungo sa kanya, at kinagat ng mga ngipin nito ang punyal. Angkop na pinangalanan ng aso na bootlicker, dahil mahilig itong dilaan ang mga bagay na walang kaparirikan. Bigla nitong idinidiin ang dila nito sa punyal, na nagbukas ng maliit na hiwa sa dulo ng dila nito. Isang serye ng kakaiba at itim na rune ang lumitaw sa buong katawan nito, na parang iginuhit sa abo. Nang inag ang aso ng isang beses bago bumagsak sa lupa, lahat ng bakas ng buhay ay nabura. Patay na talaga yan. Nakahinga ng maluwag si Zuan. Pagod na pagod siya. Nakahiga siya sa lupa, hindi makagalaw kahit isang daliri. Tagapag-asar. Anong problema? Si Chu Wanzhao, habang nakamasid mula sa labas, ay siguradong mananalo ang kanyang minamahal na aso, ngunit agad na nagkamali ang lahat. Naguguluhan, tumakbo siya papasok upang suriin ang sitwasyon. Sa kasamaang palad, kahit anong gawin o sabihin niya, hindi tumugon ang aso. Paano mo nagawang patayin ang bootlicker ko? Sumabog sa galit si Chu Wanzhao nang tuluyang maintindihan ang katotohanan ng pagkamatay ni bootlicker. Matagumpay mong naloko si Chu Wanzhao para sa 233 rage points. Nawalan ng lakas si Zuan para tumugon, ngunit hindi niya namamalayang na ibalik niya ang poisonous prick sa kanyang item bar. Mas mabuting mag-ingat kaysa magsisi, kung tutuusin. Mas mabuting itago na lang ito maliban na lang kung talagang kinakailangan. Hinarangan ng malaking aso at ng mesa ang paningin ng babae. Malamang na hindi niya nakita ng eksakto ang nangyari. Magbabayad ka sa pagkamatay ni bootlicker. Halos maiyak si Chu Wanzhao. Ang kanyang mga magulang ay palaging abala sa mga gawain ng angkan, at ang kanyang kapatid na babae ay palaging wala. Kakaunti ang kanyang mga kalaro sa ari-arian, sa isang paraan, si bootlicker ang kanyang tanging kaibigan. Habang nakahiga siyang hindi gumagalaw, nakita ni Zuan ang isang maliit na paa na mabilis na sumulpot palapit sa kanya. 10 puntos ng galit, 10 puntos ng galit, 10 puntos ng galit. Isang mahinang ungol ang pinakawala ni Zuan. Pagod na talaga siya para maiwasan ang sipa nito. Mabuti na lang at tumama ito sa kanyang puwitan. Halos hindi napigilan ng kanyang mga bukol ang suntok. Ang makita siyang nakahiga lang doon ay lalong nagpatindi sa galit ni Chu Wanzhao. Hinugot niya ang letigo mula sa kanyang baywang at, sa isang pitik ng kanyang palso, hinampas ito sa kanya. Biglang napabalikwas si Zuan, hindi natural ang tuwid ng kanyang gulugod. Ang sakit mula sa kanyang suntok ay nagpapasigla sa mga kalamnan na sa tingin niya ay masyadong pagod para igalaw. Tumango si Chu Wanzhao nang may kasiyahan sa kanyang nakakatawang reaksyon. Natatakot ka na ba ngayon? Nag-aalala ang kapatid ko na baka apihin ako ng iba, kaya hinanap niya ang sandatang ito para lang sa akin. Ito ay tinatawag na wailing whip. Lalakas nito ang anumang sakit na nararamdaman ng aking mga kaaway ng 10 beses. Walang sino man ang makakatagal sa ganitong sakit. Wailing whip. Napalunok si Zuan, pilit. Ang pangalan pa lang ay patunay na isa itong masamang gawain. 10 beses pa bang dagdagan ang sakit? Hindi nakakapagtaka na sobrang sakit noon. Ang talagang ikinagulat niya ay ang isang suntok na iyon ay lubos na nakapagpataas ng golden matter sa kanyang unang porma sayon. Ang pagtaas na iyon ay mas malaki kaysa sa kanyang nakuha mula sa pagsuntok sa pader na bato. Sa katunayan, halos mapuno na ang unang porma sayon, malamang dahil sa pinagsamang pinsalang dulot ng kanyang suntok, sipa, at latigo. Isa talaga itong kalokohan. Minura ni Zuan sa isip ang lumikha ng teknik ng libu-libong beses. Siguradong isa talagang masokista ang lalaking iyon. Sa kabila ng lahat, gusto niyang malaman kung ano ang mangyayari kapag napuno na ng tuluyan ang porma sayon. Base sa dami ng kanyang nakuha, malamang ay sapat na ang ilang karagdagang tama mula sa letigo. Nang inig siya nang maalala ang sakit na kanyang dinanas. Ilang suntok pa ba? Hindi na niya kaya. Hindi lang ito tungkol sa pagtitiis sa sakit. Ang pagtama ng kidlat, ang pagsuntok at pagsipa, at ang pagtatiboy sa isang higanteng asong kumakain ng tao ay pawang nagdulot ng malaking epekto sa kanyang pangangatawan. Halos hindi na siya kumapit sa buhay. Pakiramdam niya ay ang susunod na hampas ng letigo ang siyang tuluyang wawakasan niya. Binigyang kahulugan ni Chu Wanzhao ang kanyang pananahimik bilang tunay na takot, at pinigilan ang kanyang letigo. Sa halip, siya ay nagmalaki, Natatakot ka na ba? Kung luluhod ka, magkukubli at hihingi ng tawad, pagkatapos ay dilaan ang aking sapatos ng malinis, marahil ay magiging maganda ang aking kalooban at hindi kita papatayin. Umupo siya sa isang upuan, mayabang na pinag-cross ang kanyang mga binti, at iginalaw ang kanyang mga paa papunta sa kanya. Pinagmasdan ni Zuan ang mahaba at balingkinitang mga binti nito. Kung ang isang larawan niya sa ganitong pose ay ipopost online sa sarili niyang mundo, walang dod ang aani ito ng maraming komento ng pagkamangha. Sok! Galit na galit si Zuan sa mungkahi niya. Maaaring may mga maniokis na aabangan iyon, pero hindi siya. Ngumisi si Chu Wanzhao. Mukhang may diwa ka. Paano kung ganito? Pumuste tayo. Anong klaseng postahan? Kinakabahang sagot ni Zuan. Ang nakababata niyang hipag ay malinaw na isang napakalaking sadista. Kailangan niyang mag-ingat. Iminuwestro ni Chu Wanzhao ang kanyang letigo. Kung kaya mong tanggapin ang 3 hampas ng letigo ko nang hindi sumisigaw sa sakit, hindi na kita masisisi sa pagpatay sa aking bootlicker. Ano ang masasabi mo? Kumislap ang kanyang mga mata sa pananabik. Walang ordinaryong tao ang makakatagal sa sakit na dulot ng isang letigo na nagpulala ng sakit ng 10 beses. Inalok niya ang pusta na ito upang bigyan ito ng kaunting pag-asa,
pagkatapos ay pinanood habang mabilis itong nauwi sa kawalan ng pag-asa. Nais niyang makita ang walang saysay nitong pagpupumilit na kontrolin ang kanyang sakit, at ang hindi maiiwasan at nakalulunos na mga alulong na kasunod nito. Sa pamamagitan lamang nito mapapawi ang puot sa kanyang puso. Napakapero niya talaga. Nang tatanggi na sana si Zuan, naalala niya ang Ball of the Lights na napanalunan niya kanina. Tila isa itong katawa-tawang walang kwentang gantimpala noon, ngunit perpekto ito para sa sitwasyon ngayon. Sige, tinatanggap ko ang pusta mo. Same time na nanalangin si Zuan na sana ay tama ang description ng mga epekto ng bagay. Kung hindi, wala na siyang buhay. Sandali lang. Paano kung matalo ka? Tanong ni Chu Wanzhao. Ano ang mungkahi mo? Naramdaman ni Zuan ang dalawang maliliit na sungay na lumalabas sa tuktok ng kanyang ulo. Ang munting dilag na ito ay talagang may nakatagong maliit na demonyo sa loob niya. Kumislap ng may pananibik ang kanyang mga mata. Kung matatalo ka, bibigyan kita ng karapatang lumuhod at dilaan ang aking sapatos. Natulala si Zuan. Na naman ba ang pagdila? Paano nakalikha ang angka ng Chu ng isang Many-Okis na katulad mo? Hindi patas yan, maliban na lang kung pumayag ka ring dilaan ang sapatos ko kung manalo ako. Ngumisi si Chu Wanzhao. Wala ka sa posisyon para makipagtawaran. Una, kailangan mong bumawi sa pagpatay mo sa aso ko. Manalo ka muna sa pastahan na ito kung gusto mong gumawa ng panibagong laban tungkol sa pagdila sa sapatos mo. Sigurado siyang wala itong pag-asa. Sige, parang kumulo ang dugo ni Zuan. Masyado talagang kakaiba ang batang babaeng ito. Panahon na para ituro niya rito ang tunay na kahulugan ng salitang freaky. Binawi ni Chu Wanzhao ang letigo niya, pero mabilis siyang pinigilan ni Zuan. Sandali lang. Kumunat ang noo ni Chu Wanzhao. Outrest ka ba? Kumuha muna ako ng tubig. Kailangan ni Zuan ng pagkakataon para paganahin ang Ball of the Lights. Sumanghal si Chu Wanzhao pero hindi niya ito pinigilan. Hindi naman siya nagmamadali. Palihim na tinawag ni Zuan ang bola ng mga kaluguran habang umiinom ng tubig. Tinitigan niya ang kumikinang na bakal na lana at lumunok. Paano ko naman gagamitin ito? Hindi ko naman talaga kailangang kuskusin ang sarili ko, ayan na, di ba? Maaaring i-activate ang item na ito sa pamamagitan ng pagkuskus nito sa kahit anong bahagi ng iyong balat. Lumitaw ang holographic screen, na nagpapakita ng mga salitang ito. Tila may isang tao o isang bagay na nakabasa ng kanyang iniisip. Walang oras si Zuan para sa mga walang kwentang pag-iisip. Tumalikod siya kay Chu Wanzhao at palihim na kinuskos ang bakal na lana sa kanyang kamay. Lumabas sa screen ang description ng item, kasama ang isang karagdagang linya ng teksto. Matagumpay ang pag-activate. Sa susunod na oras, anumang sakit na idinulot sa iyo ng isang mas mayamang babae ay magiging euphoria. Babala hindi mababawasan ng artifact na ito ang aktwal na dami ng pinsalang iyong natatanggap. Kung ang isang mayamang babae ay magdulot sa iyo ng nakamamatay na pinsala, hindi ka mamamatay, kundi maiiwan mo ang iyong huling bahagi ng kalusugan. Mga natitirang gamit, 2/3. Wala nang lakas si Zuan para magmura pa sa keyboard. Ang basurang ito, hindi lang halos walang silbi, limitado na rin ang gamit nito. Mukhang 2 beses ko na lang ito magagamit. Malinaw na gawa-gawa lang ng mga walang prinsipyong demonyo ang keyboard na ito. Handa ka na ba? Huwag ka nang magpatumpik-tampik pa dyan. Parang hindi nasisiyahan si Chu Wanzhao. Malinaw na naiinip na siya. Tumalikod si Zuan, kumuha ng upuan, at umupo. Simulan na natin. Isa lang ang hiling ko, huwag mo akong saktan sa mukha. Umaasa ako sa aking kagwapuhan para lang mabusog ako. Nagngalit ang mga ngipi ni Chu Wanzhao sa galit, ngunit ayaw niyang malaman ito ng kanyang mga magulang o ng kanyang kapatid na babae, kaya pumayag siya. Sige, hindi ko tatamaan ang mukha mo. Sa isang pitik ng kanyang pulso, pinaulanan niya ng letigo ang hangin. Tinamaan ito sa dibdib ng lalaki nang may nakakatakot na kalabog, na pumutok sa kanyang damit at nagkalat ang dugo. Ngumiti si Chu Wanzhao ng matagumpay, ngunit mabilis itong tumigil, pagkatapos ay namutla. Ang inaasahang pag-ungol ng paghihirap ay hindi dumating, at wala man lang narinig na kahit isang ungol na dulot ng sakit. Nakaupo lang si Zuan doon, tahimik at walang kibo. Gayunpaman, mayroon siyang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Habang hinahampas ang letigo, hindi nakaramdam ng sakit si Zuan sa halip, isang alon ng kasiyahan ang nanag sa kanya. Pinilit niyang pakalmiin ang kanyang mukha at panatilihin ang kanyang kahinahunan, ngunit bahagya lamang siyang nagtagumpay. Pakiramdam niya ay isa siyang taong nawawala sa disyerto na kumakagat ng makatas at nagyelong pakwan, o isang iskolar na nanguna sa mga pagsusulit sa imperyo. Nakaramdam siya ng labis na kagalakan na halos mapaungol siya sa sarap. Gayunpaman, pinilit niyang manahimik, dahil alam niyang maaaring may iba pang tao sa paligid. Ayaw niyang kumalat ang balita na isa siyang uri ng masokista. Tinitigan siya ni Chu Wanzhao ng may nanlalaking mata at gulat. Hindi niya ito nahulaan. Siguro pinipilit niya ang sarili na manahimik at magkunwaring walang pakialam. Oo, tama na yan. Noong huling beses na sinuntok ko siya, humagulgol siya na parang sanggol. Malamang ay tinikom niya ang kanyang mga panga para sa pastahan na ito. Nagngingit-ngit ang mga ngipi ni Chu Wanzhao at sumugod muli. Alam niya ng higit kaninuman kung gaano katikot ang Wailing Whip. Ang isang taong may pambihirang lakas ng loob ay malamang na kayang tiisin ang isang suntok, ngunit hindi kahit isang segundo. Ang letigo ay nagdulot ng pangalawang hiwa sa dibdib ni Zuan, na minarkahan siya ng malaki at duguan na
Sabik na tinitigan siya ni Chu Wanzhao. Tingnan natin kung sisigaw ka pa sa pagkakataong ito. Ma'am. Pinipigilan ni Zuan ang kanyang ungol, ngunit naabot na niya ang kanyang limitasyon. Halos mamula siya sa dami ng sarap na naramdaman. Isang bagong mundo ng mga sensasyon ang bumukas para sa kanya. Naramdaman ni Chu Wanzhao na nanindig ang kanyang mga balahibo. Lahat ng nangyari ngayon ay kabaligtaran ng kanyang inaasahan. Nag-isip siya ng kaunti, pagkatapos ay nagpas siyang sakta ng ibang bahagi ng lalaki. Marahil ay manhid na ang dibdib nito dahil sa kanyang mga pinsala. Huminga ng malalim siya at inihampas ang letigo sa binti nito. Sa kasamaang palad, muli siyang nabigo. Bagamat namula ang mukha nito sa matinding paghihirap, wala ni isang ungol ang lumabas sa kanyang mga labi. Ako, panalo, di ba? Napansin ni Zuan na ang unang rune formation ay kumikinang ng ginintuan, at ang pangalawa ay halos kalahati na lang ang laman. Mukhang talagang ginawa talaga ng batang ito ang lahat para saktan ako. Hindi ito posible. Nanlaki ang mga mata ni Chu Wanzhao. Nakatitig siya sa letigo sa kanyang kamay, nalilitong. Bali ba ang letigo ko? Nag-isip siya sandali, pagkatapos ay lumapit kay Zuan at iniabot ang letigo dito. Hampasin mo ako niyan at tingnan mo kung ano ang mangyayari. Agad na nag-alala si Zuan. Seryoso ka ba? Tumigil ka sa kadaldalan at suntukin mo ako. Tandaan mo lang, huwag mo akong suntukin sa mukha. Binigyan siya ni Chu Wanzhao ng mapanghamak na tingin, nakataas ang ilong. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang mga pilik mata. Bumantong hininga si Zuan habang pinagmamasdan ng makinis, mapatla, at hugis itlog nitong mukha. Pawang mga kakaiba ang mga babae ng angkan ng Chu, pero aaminin ko, mabubuti ang kanilang mga genes. Imposibleng suntukin niya ang mukha nito. Hindi dahil sa isa siyang feminista, bagkus, nag-aalala siya sa gagawin sa kanya ng angkan ng Chu kapag nalaman nila. Mahinang tumawa siya. Sumpaman, sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakarinig ng ganito kalaking kahilingan. Pangako, bibigyan kita ng kasiyahan. Sobrang nasaktan ako ng gusto sa babaeng ito. Panahon na para matikman niya ang sarili niyang gamot. Mabagsik siyang hamampas gamit ang letigo. Sa kasamaang palad, labis na nanghihina ang kanyang katawan. Sa kabila ng pagbabago ng kanyang sakit at pagiging sarap, hindi pa rin nabawasan ang tunay na pinsala sa kanyang katawan. Isa lamang itong maliit na himala na buhay pa siya. Dahil dito, walang tunay na kapangyarihan sa likod ng kanyang pagtama. Mahina at mahina ang kanyang suntok, ngunit nang kumapit ito, napasigaw si Chu Wanzhao, hawak ang maliit na sugat na idinulot nito, at namula ang kanyang mukha sa sakit. Masakit yan. Pinanood ni Zuan ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, natuwa siya sa pagkabunot ng bola ng mga kaluguran bilang kanyang premyo. Walang hiya ka, bakit mo sinuntok ng malakas? Hinimas ni Chu Wanzhao ang sugat gamit ang isang kamay at marahas na kinuskos ang mukha gamit ang isa pa. Natulala si Zuan, mas malakas ang tama mo sa akin ngayon lang. Kung gayon, bakit hindi ka sumigaw? Nagtatakang tinitigan siya ni Chu Wanzhao. Alam niyang kakaunti lamang ang lakas na kayang ibigay ng suntok nito kumpara sa puwersang ginamit niya. Umubo ng mahina si Zuan, saka sinabi ng diretso, ang tunay na lalaki ay hindi kailanman sisigaw sa sakit. Minsan, kailangan mong magpanggap hanggang sa magawa mo. Kumurap si Chu Wanzhao, pagkatapos ay tumango ng may pag-aalinlangan. Mukhang minamaliit kita. Sige, panalo ka. Hindi kita masisisi sa pagpatay kay Bootlicker. Tumalikod siya upang umalis. Kinailangan niyang hanapin agad ang kanyang katulong upang malagyan ng panapal ang kanyang sugat. Sana ay hindi ito mag-iwan ng peklat. Gayunpaman, pinigilan siya ni Zuan na may mapang-asar na ekspresyon sa mukha. Huwag ka munang umalis, pagmamakaawa niya. Latigutin mo pa ako ng ilang beses. Si Chu Wanzhao naman ang natigilan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ahem. Napagtanto ni Zuan kung gaano siya kamasakas sa sinabi niya, at nagmadaling itama ang sarili. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, magpustahan tayo ulit. Malapit nang mapuno ang kanyang pangalawang rune formation. Paano niya mapapalingon ng ganito kagandang pagkakataon? Isa pa, ang kanyang Ball of the Lights ay magiging aktibo pa rin ng mas matagal, at sayang kung hahayaan niya itong masayang. Ano ang postahan? Sagot ni Chu Wanzhao nang hindi nag-iisip. Sabi ni Zuan, pareho lang ng dati. Kapag nanalo ako, hindi mo na ako papayagang panagutan dahil sa pag-akyat mo sa kama mo kagabi. Kapag nanalo ka, sige. Didilaan ko ang sapatos mo. Bagamat maraming bagay sa mundong ito na hindi niya kilala, medyo sigurado siya na ang pag-akyat ng lalaking ikakasal sa kama ng kanyang hipag sa gabi ng kanyang kasal ay malamang na isang hindi mapapatawad na pagkakasala. Kung handa ang kanyang hipag na itigil ang usapin, ang kanyang buhay sa angkan ng Chu ay lubos na bubuti. Hindi inaasahan, namula si Chu Wanzhao ng matangkad na pulang kulay. Bakit ba ang abala mo sa pagdila sa sapatos ko? Ikaw na baliw, sasabihin ko sa kapatid ko. Hindi makapaniwala si Zuan. Ikaw ang unang nakaisip nitong baluktot na taya. Sige, tinatanggap ko ang taya mo. Hinimas ni Chu Wanzhao ang kanyang mga kamay sa pananabik. Tulad din siya ng ibang sugarol, hindi niya maintindihan kung paano o bakit siya natalo, ngunit determinado siyang manalo sa susunod na round. Kung gayon, pakisuyo akong letigohin. Buong tapang na sigaw ni Zuan.
Tatlong hampas ang sumunod. Nakanganga si Chu Wanzhao. Bumagsak ang lalaki sa lupa, hindi gumagalaw, ngunit hindi siya sumilip kahit isang sulyap. Hindi ba masakit yun? Siyempre masakit. Pero ang isang tunay na lalaki ay hindi kailanman sumisigaw sa sakit. Naramdaman ni Zuan na kalahati na lang ang laman ng kanyang ikatlong rune formation. Sasayaw na sana siya sa tuwa, pero ayaw niyang pagmulan ng hinala nito. Natahimik si Chu Wanzhao. Ito ang pinakamatapang na lalaking nakita ko sa buong buhay ko. Malinaw na kaawa-awa ang kanyang kahinaan, ngunit mayroon siyang kamanghamanghang lakas ng loob. Marami na siyang nakasalamuhan na makapangyarihang nilalang na ang lakas ay higit na nakahihigit kay Zuan, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakayanin ang higit sa 2 hampas ng kanyang letigo. Gusto mo bang tumaya ulit? Tanong ni Zuan. Naningkit ang mga mata ni Chu Wanzhao. Mayroon ka bang espesyal na hilig? Siyempre hindi. Inusenteng protesta ni Zuan. Nako, hindi. Ayokong mapunta sa ganoong klaseng reputasyon. Gusto ko lang dilaan mo ang sapatos ko. Sa panaginip mo, walang kasunduan. Sisang-ayon sana agad ang matandang si Chu Wanzhao, ngunit dahil 2 beses siyang natalo ng sunod-sunod sa isang taong inakala niyang walang pagkakataong manalo, medyo kinakabahan siya. Inaasahan na ni Zuan na tatanggihan niya ang ikatlong pusta na ito, kaya naman, nagmungkahi siya ng mga bagong kondisyon. Kung gayon, kung mananalo ako, kailangan mo akong tawaging bayaw, nang may paggalang tuwing makikita mo ako. Payag ka. Pinag-isipan ni Chu Wanzhao ang posibilidad. Ang lalaki ay bayaw niya sa simula pa lang, kaya hindi naman malaking problema kahit matalo siya. Tumanggo siya, sige. Nagsimula ang isang bagong paligsahan. Pagkatapos ng unang hagupit, hindi na napigilan ni Zuan ang sarili, at nanginig siya habang umuungol ng mahina. Hindi yun isang ungol ng sakit, kundi isang daing ng sensual na pagpukaw. Alam ko nang torpe ka. Tapos na ako rito. Namumula ang mukha ni Chu Wanzhao. Galit niyang tinadyakan ang kanyang mga paa bago binuhat ang bangkay ni Bootlicker at tumakas. Hoy, paano ang dalawang natitirang tama? Desperadong sigaw ni Zuan, ngunit naglaho si Chu Wanzhao sa kalaliman ng gabi na parang isang takot na maliit na kuneho. Nako, hindi siya nakakatuwa, bulong ni Zuan sa sarili. Mabuti na lang at malapit nang mapuno ang ikatlong rune formation. Sinugod niya ito gamit ang isang kamao para subukan ang kanyang bagong tuklas na lakas. Nakarating ka na ba talaga sa ikatlong baitang ng ikalawang ranggo? At malapit ka na sa tuktok ng ikatlong baitang. Isang boses ang tumawag, at isang figure ang pumasok sa silid. Ito ay walang iba kundi si Old Me. Nagtatago ba siya malapit at nanunood sa buong oras na ito? Nakaramdam si Zuan ng matinding galit, ngunit hindi niya ito hinayaan. Sa halip ay nagtanong siya, anong ibig mong sabihin, ikatlong hakbang ng ikalawang ranggo? Paliwanag ni Old Me, dati, ipinaliwanag ko sa iyo ang 9 na ranggo. Sa pangalawang ranggo, pinapakalma mo ang iyong balat. Mula sa pangalawang ranggo pataas, mayroong 9 na maliliit na hakbang sa pagitan ng magkakasunod na ranggo. Bata, sa loob lamang ng 2 maikling oras ay nagawa mo talagang maabot ang ikatlong hakbang ng pangalawang ranggo. Nakakaintriga yan. Inaabot ng isang ordinaryong tao ng ilang buwan o kahit na mga taon. Para makaakit ng sapat na lakas upang maabot ang unang ranggo, lalo na ang pangalawang ranggo. Ikaw, isang talento sa mababang klase ng ding, ay talagang nagawa mong maabot ang ikatlong hakbang ng pangalawang ranggo sa loob lamang ng ilang oras. Ang sikretong manual na ibinigay ko sa iyo ay maaaring maging kakilakilabot, ngunit hindi ito dapat nagbigay daan sa iyo upang makakuha ng lakas ng ganoon kabilis. Mabilis na nahinuhan ni Zuan ang nangyari. Matapos niyang masipsip ang sikretong manual, inukit na ng buton na F2 ang lahat ng 9 na porma sayon sa kanyang balat. Dahil dito, nalampasan niya ang pinakamahirap na bahagi ng proseso, ang paghila ng sapat na ki sa katawan, at magsimula sa pangalawang ranggo. Napunan na niya ang 2 porma sayon at halos tapos na siya sa pangatlo, na naglagay sa kanya sa ikatlong baitang ng pangalawang ranggo. Hinanap niya ang isang kapani-paniwalang paliwanag kay Old Me. Ang kaduwagan lang naman ang tanging paraan para mabuhay. Nanghihina pa rin siya ng mga sandaling iyon. Kung magpapakita siya ng napakalaking talento, maaaring mainggit ang iba at ang kaingkitilin ang kanyang buhay. Naputol ang pag-iisip ni Old Me dahil sa bulong-bulungan. Mukhang ang Wailing Whip ay isang tunay na mabisang sandata. Hindi lang iyon, ang iyong resistensya sa sakit ay tiyak na nakapagpatibay sa bisa nito. Ang kakaibang pamamaraan ng sikretong manual na ito ang walang dod ang naging dahilan kung bakit mo naranasan ang mga hindi kapani-paniwalang resulta. Dapat ko rin bang subukan ito sa hinaharap? Nang marinig ang kusang paglalahad ni matandang Minang katotohanan, hindi na nakita ni Zuan ang pangangailangang mag-isip ng dahilan. Itatanong na sana niya kung ano ang nagpapagana sa kanyang bagong antas ng isang alon ng sakit ang bumangga sa kanya. Napaungol siya. Nawala ang hinala sa mukha ni Old Me. Iniisip ko kung paano mo natiis ang sakit na dulot ng Wailing Whip. Malinaw na ginamit mo ang iyong matinding determinasyon para labanan ito. Kahanga-hanga ang iyong katatagan ng loob. Pero si Zuan, mabilis na nagbubuga ng mga sumpa sa isip niya. Nakabili ba ako ng Peking Ball of the Lights? Hindi ba't dapat ay nagbibigay ito ng kaligtasan sa sakit? Ano ba itong nangyayari? Isang segundo ang lumipas bago niya naintindihan. Ang Ball of the Lights ay tumagal lamang ng 1 oras, at lumipas na ang oras na iyon.
Bagamat ginawa siyang immune sa mga hampas ng Wailing Whip na nagpapalala ng pinsala, sariwa pa rin ang mga pinsalang natamo niya. Ngayong nawala na ang pamamanhid ng bola, nararamdaman niya ang sakit mula sa mga sugat na ito. Lumapit si Matandang Mi upang suriin ang kanyang mga sugat. Ituring mong maswerte ka, bata. Kung sinaktan ka lang ulit ng batang babaeng iyon, malamang ay namatay ka na. Bumantong hininga si Matandang Mi sa pagkamangha. Napakahina ng katawan mo. Hangang-hanga ako na nakayanin mo ang napakaraming suntok. Noon lang naalala ni Zuan ang isa pang epekto na ibinibigay ng Ball of the Lights. Parang, anumang nakamamatay na pinsala, na idinulot ng isang babaeng mas malaki ang pera kaysa sa iyo ay hindi ka agad papatayin, hindi ba? Oy, hindi ba't ibig sabihin noon ay malaki na ang kalamangan ko ngayon kapag nakaharap ko ang mga mayayamang babae? Sinampal niya ang sarili sa isip. Ano ba ang iniisip mo? Anong klaseng lalaki ang nakikipag-away sa mga babae? Dagdag pa rito, ang mga paghihigpit sa Ball of the Lights ay naging dahilan para maging hindi praktikal ang paggamit nito. Kumuha si Matandang Mi ng isang bote ng pulbos na panggamot at ipinahid ito sa mga sugat ni Zuan habang ikinakaway ang kanyang manggas. Inumin mo itong 2 bote ng gamot. Ito ay para ipahid sa labas, at ang isa ay para inumin. Gugulin mo ang susunod na mga araw para magpagaling. Huwag mong hayaang mamatay ka. Isang malamig at nakakapreskong sensasyon ang kumalat sa mga sugat ni Zuan, na nagbigay sa kanya ng matinding ginhawa. Taglay ang taos-pusong pasasalamat, sinabi niya, Elder, hindi ko talaga alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Tumawa ng mahina si Old Me. Huwag kang mag-alala. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Nagpakita siya ng isang malangiting ngiti at umalis na. Hindi siya pinansin ni Zuan. Nakatuon siya ng gusto sa mga gantimpalang natanggap niya. Nakapag-farm na siya kay Chu Wanzhao para sa kabuuang 1,444 na rage points, na nangangahulugang maaari na siyang maglaro ng loto ng 14 na beses. Bumuti ng gusto ang imahe niya sa kanya. May potensyal siyang maging ATM kung sa hinaharap. Hinailan niya ang sarili pahiga sa kama, at dahil wala nang ibang magawa, nagpasya siyang subukan ng loto. Mabuti na lang at virtual ang keyboard at kayang kontrolin gamit lamang ang kanyang mga iniisip. Kung hindi, nagduda siya kung may lakas pa ba siyang tumaya ng pisikal. Sa isip niya ay, naklik niya ang buton ng loto, saka sabik na pinagmasdan ang light marker na sumasayaw sa keyboard. Anong gantimpala ang matatanggap ko sa pagkakataong ito? Nalito siya nang mapansin niya na, sa pagkakataong ito, ang ilaw ay kumikislap lamang sa mga numero at spacebar, hindi nito nahawakan ang mga letra. Pagkatapos ay naalala niya ang naunang abiso na binabanggit na bahagi lamang ng mga gantimpala ang kasalukuyang magagamit. Tanging ang unang 3 paghila lamang ang walang limitasyon dahil bahagi ang mga ito ng pakete para sa mga baguhan. Malamang nakakailanganin niyang i-unlock ang mga letres sa hinaharap. Sandali lang, may naaalala rin ako tungkol sa lubos na pagtaas ng drop rate para sa unang 3 hatek, pero isa pa rin doon ay salamat sa paglalaro. Hindi ba't ibig sabihin noon ay ang normal na drop rate ay salamat sa paglalaro? Kumunot ang noo ni Zuan, pero inaasahan na ito. Hindi siya masyadong nag-alala, at gumastos pa ng 100 rage points para sa isa pang paghila. Salamat sa paglalaro. Salamat sa paglalaro. Salamat sa paglalaro. Kuwit. 8 sunod-sunod na pagsubok, pero lahat ng iyon ay salamat sa paglalaro. Pupunta ako sa muntik nang mabasag ni Zuan ang keyboard. Sayang at hindi niya nakuha ang rage points gamit ang sarili niya, kung hindi, baka naubos na niya ang kanyang metro. Gusto niya munang maghugas ng katawan bago sumubok ulit pero dahil sa mga pinsala niya, hindi na siya makagalaw. Wala na siyang lakas para umupo pa. Hindi niya alintana ang pares ng mga matang malamig na nanunood sa kanya mula sa labas ng kanyang bintana. Kung sumulyap lang siya, agad sana niyang nakilala ang payat na pangangatawan ng personal na katulong ni Chu Chuyan, si Snow. Nababaliw na ba ang lalaking ito? Nababalot ng pagkalito ang magagandang mata ni Snow habang pinapanood niya ang pag-ikot at pagbaluktot ng mukha ni Zuan. Nanghihina pang ang pinapadyak ng lalaki ang kanyang mga kamay at pinapadyak ang kanyang mga paa. Tiningnan niyang mabuti ang sitwasyon at nagulat siya sa mga madugong sugat na bumabalot sa kanyang katawan. Ang letigo ng pag-iyak. Pamilyar siya sa mga bakas ng sandata ng pangalawang binibini. Bakas sa mukha niya ang pinaghalong kasiyahan at panghihinayang. Mas mabuti sigurong mamatay na lang siya sa kamay niya. Kung kikilos ako ng personal, ilalagay ko sa panganib na malantad ang sarili ko. Alam niya kung gaano kaina ang walang kwentang manugang na ito, walang paraan para mabuhay siya sa napakaraming hampas mula sa Wailing Whip. Halos tiyak na mamamatay siya sa kama. Tumalikod siya at umalis, bumalik sa sarili niyang silid. Matapos masigurong walang tao sa paligid, nagsimula siyang kumagat ng ilang buto ng melon habang mabilis na nagsusulat ng isang sekretong mensahe sa isang piraso ng papel. Kagalang-galang na batang Panginoon, makakaasa kayo, ang batang binibini ay nananatiling dalisay at walang bahid. Hindi pa sila magkasama sa isang kwarto. Naniniwala ako na malapit ko nang maalis si Zuan. Inaasahan kong makakarinig ka ng magandang balita sa lalong madaling panahon. Sinimulan niyang idtalye ang kawalan ng kakayahan ni Zuan, ngunit nagatubili siya at inalis ang pagkakaintindi sa bahaging iyon. Hindi niya matukoy kung ano ang sanhi nito, at ayaw din niyang ipaalam sa kanyang batang Panginoon na may ibang lalaking humipo sa kanya.
Napaigtad siya sa galit habang inaalala kung paano hinawakan ng halimaw na si Zuan ang halos lahat ng bahagi ng kanyang katawan sa tabi ng pool, at pagkatapos ay mas lalong lumalim pa ang kanyang pagpasok sa kwarto ni Miss Chu. May puot siyang kumagat ng ilang buto. Ang pagpapabiye sa kanya na mamatay sa kamay ng pangalawang binibini ay parang pagpapalaya sa kanya ng madali. Plano ko sanang hayaan siyang makaranas ng matinding paghihirap ngayong gabi. Hindi niya makalimutan ang papel ni Chu Chuyan sa mga pangyayari noong gabing iyon, at inutusan niya itong hintayin si Zuan. Kinagat niya ang kanyang mga labi at nagdagdag ng isa pang linya sa mensahe. Maaaring masyado akong nag-iisip, ngunit ramdam ko na may hinala ang batang binibini laban sa akin. Huwag po sana kayong mag-antala sa pagtupad ng inyong misyon, batang Panginoon. Pagkatapos niyang basahin ang liham, tinatakan niya ito at pagkatapos ay tinawag ang isang magandang maliit na lawin. Idinikit niya ang liham sa paa ng lawin. Bilasan mo at ibigay mo ito sa batang Panginoon. Tila taglay ng lawin ang kakayahang makatao. Ibinuka nito ang mga pakpak at pagkatapos ay mabilis na lumipad palayo sa gabi. Walang kamalay-malay si Zuan kung gaano siya muntik nang makatakas sa pagpatay. Ang lahat ng kanyang atensyon ay nakatuon sa loto. Sa wakas, sa kanyang ikasampung pagtatangka, ang bola ng liwanag ay huminto sa pinjutan ng isa. Isang imahe ng isang pulang bote ang lumitaw sa virtual screen, kasama ang isang linya ng teksto. Pananampalataya kay kapatid na Spring, S, sa hindi maintindihang sinaunang cosmos, matagal nang may sikat na kasabihan manalig ka kay kapatid na Spring, at makakamit mo ang buhay na walang hanggan. Mabilis na magpapanumbalik ng kalusugan ang bote na ito. Hanggat buhay ka pa, kahit ang pinakamalalang sugat ay gagaling at mababawi mo ang lahat ng iyong kalusugan. Pananampalataya kay Brother Spring. Ang mga random na meme na Chino sa internet na ito ang nagtulak kay Zuan na maghinala na ang lumikha ng keyboard na ito ay nagmula sa kanyang mundo, ngunit hindi iyon makatuwiran. Sa kabila ng mga pagsulong sa teknolohiya ng modernong lipunan, hindi pa rin ito malapit sa paggawa ng isang bagay na tulad ng keyboard na ito. Isa. Binunot niya ang bagay at binuhat ito sa kanyang kamay. May pagkakahawig ito sa mga health potion na matatagpuan sa mga modernong video game. Pinag-isipan niya ang kanyang kasalukuyang kalagayan, pagkatapos ay agad itong ininom. Nag-aalala siyang mabitawan niya ito, kahit mahina siya. Nakakainis iyon. Nang makapasok ang pulang likido sa kanyang tiyan, isang mainit na sensasyon ang kumalat sa kanyang mga paa at kamay at mga buto. Ang mga nakakatakot na sugat na dulot ng whalung whip ay nagsimulang magsara ng mabilis, at maging ang mga bakas ng paso na natamo niya mula sa naunang tama ng kidlat ay gumagaling, at muling lumilikha ng bagong balat. Naku, wow, ganito ba ka-epektibo? Napaupo si Zuan, hindi na niya nararamdaman ang sarili niyang nasa bingit ng kamatayan. Mabilis na bumalik sa normal ang kanyang katawan, na parang wala siyang anumang pinsala. Isa itong milagrosong gamot. Kung mayroon akong supply nito, halos wala na akong talo. Sandali lang pananampalataya kay kapatid na Spring, S. Ano ang ibig sabihin ng... Nag-isip sandali si Zuan. Malamang na ang ibig sabihin nito ay maliit. At dapat itong may pagkakatulad sa kung paano gumagana ang mga healing potion sa mga laro, tama ba? Marahil ay may limitasyon kung gaano karaming kalusugan ang kayang ibalik ng isang maliit na potion. Kung mag-level up siya sa hinaharap at magkaroon ng sobrang kalusugan, maaaring hindi siya lubusang mapagaling ng isang maliit na potion. Sa kasamaang palad, ang hanggal na paliwanag ay hindi nagbigay sa kanya ng anumang detalye kung gaano karaming kalusugan ang kayang ibalik ng isang bote na tulad nito. Tumayo siya at iniunat ang kanyang katawan. Bumalik na ang kanyang sigla, at nakaramdam siya ng panibagong lakas sa kanyang mga paa at kamay. Kinilala niya ang kanyang bagong lakas sa pag-abot niya sa ikatlong baitang ng ikalawang ranggo. Sumailalim siya sa serye ng mga pagsubok at sinuri ang kanyang kasalukuyang lakas na katumbas ng pinagsamang lakas ng apat na normal na lalaki. Dapat malaman ng isa na mas mahina siya kaysa sa isang karaniwang lalaki bago ang pagbabagong ito. Gayunpaman, ang resulta ay hindi nakapagbigay kasiyahan kay Zuan. Ang kanyang kasalukuyang ranggo ay hindi naging madali, ngunit hindi niya naramdaman na ganoon kalakas. Pakiramdam niya ay wala siyang nakuhang anumang kalamangan kaysa sa isang ordinaryong cultivator. Ang kakulangan niya ng kaalaman tungkol sa mundong ito ang nakahadlang sa kanyang pag-unawa. Ito ay isang lupain kung saan ang katayuan at awtoridad ng isang tao ay natutukoy ng kanilang pag-unlad bilang isang tagapagsaka. Ang emperador, isang Earth Immortal, ay may pinakamataas na katayuan at siya rin ang pinakamalakas na tagapagsaka. Ang mga pinuno ng iba't ibang pangunahing sekta at ang mga patriarka ng mga pangunahing angkan ay karaniwang mga Grandmaster, habang ang mga hari, prinsipe, at Grand Marshal ay karaniwang mga Masters. Ang mga ordinaryong general at ang siyam na ministro ay nasa ikasyam na ranggo, habang ang karamihan sa mga duke at komandan, pati na rin ang ilang marquis, ay nasa ikawalong ranggo. Ang mga gobernador ng lungsod ay karaniwang nasa ikapitong ranggo, at iba pa. Ang mga pinakamababang opisyal tulad ng mga guro sa nayon at mga maniningil ng buwis sa nayon ay kailangan lamang mapunta sa pangalawang ranggo. Ang pag-abot sa pangalawang ranggo ay higit pa sa sapat upang maging kwalipikado sila bilang mga opisyal ng korte ng imperyo, na nagbibigay sa kanila ng karampatang sweldo at mga mapagkukunan para sa paglilinang. Marami ang gumugol ng kanilang buong buhay sa paghihirap at pagkabigong maabot ang antas na ito. Sa katunayan, 10% lamang ng karamihan sa mga nagnanais na maging magsasaka ang nakarating sa unang ranggo ng pakikibagay sa kalikasan.
Ang pag-abot sa pangalawang ranggo ay nangangailangan ng napakaraming keystone, na hindi maabot ng karamihan sa mga ordinaryong tao. Matapos ang ilang panahon na masanay sa kanyang bagong katawan, bumalik si Zuan sa loto. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-ilusyon na makakakuha siya ng disenteng premyo. Ang gusto lang niya ay makakuha ng isang bagay, kahit isang bagay na tila walang silbi tulad ng Ball of the Lights. Kinailangan niya ng 1,000 rage points para makakuha ng isang bote ng health, at 40 na lang ang natitira sa kanya. Umaasa na lang siya na hindi lahat ng mga ito ay walang laman na draw. Hindi nagtagumpay ang unang tatlong paghila. Gayunpaman, sa pang-apat na paghila, sa wakas ay dumapo ang bola ng liwanag sa pinjutang 0. Natigilan, inilipat ni Zuan ang kanyang tingin sa screen, at nakita ang isang kakaibang pulang tableta na lumitaw sa gitna. Pildores para sa paglilinis ng utak, bakit ka ba nag-eensayo ng husto araw-araw, pero ang resulta ay napakaliit kumpara sa mga batang maestro na puro na lang ang ginagawa. May isang sikat na kasabihan ng henyo ay 1% inspirasyon, 99% pawis. Gayunpaman, ang 1% inspirasyong iyon ay kadalasang mas mahalaga kaysa sa 99% pawis. Lilinisin at pipinuhin ng Pildores na ito ang iyong utak, na lubos na magpapabuti sa pangkalahatang kalidad ng iyong katawan at magpapataas ng iyong mga natamo. Naalala ni Zuan na kapwa itinuring ni Chu Chuyan at Olmi ang kanyang katawan bilang isang katawan na lubhang hindi angkop para sa paglilinang. Dahil hawak ko ang tabletang ito, sigurado akong mabilis akong angat sa ranggo, kikita ng mas mataas na sweldo, makukuha ang pagmamahal ng magagandang babae, at sisimulan ang aking paglalakbay pataas sa pinakamataas na antas ng lipunan. Walang pag-aalinlangang nilunok ni Zuan ang tableta, at agad na kumalat ang malamig na sensasyon mula sa kanyang bibig, sumugod sa kanyang ulo, mga paa at kamay, at tumatago sa kanyang mga buto. Nagsimulang tumulo ang mga itim na patak mula sa kanyang balat, at nagpatuloy ito ng 1 oras bago natapos ang proseso. Sa wakas ay iminulat ni Zuan ang kanyang mga mata, gumaan ang kanyang pakiramdam, at mas matalas ang kanyang mga pandama kaysa dati. Wala na ang mga malalang kirot at sakit na dinanas niya noon. Ang kanyang katawan ay puno ng enerhiya, at ang kanyang mga kamay at paa, na karaniwang malamig sa pakiramdam, ay mainit at puno ng sigla. So, talagang epektibo pala ito. Tuwang-tuwa si Zuan. Hindi niya alam kung gaano nakalaki ang pag-unlad ng kanyang likas na talento, ngunit ang mga pisikal na pagbabago ay kitang-kita. Sana sinimulan ko na lang ito. Sa kabila ng mas mababang ding classification niya, nagawa pa rin niyang punan ang halos 3 sa kanyang mga formation sa pamamagitan ng 7 atake ng Wailing Whip. Paano kung ininom ko muna itong Marrow Cleansing Peel? Malamang 5 ang napuno ko, di ba? Ang isang mababang uri ng ding, kung isasalin sa mga pamantayan ng modernong daigdig, ay katumbas ng isang D. Talagang nakakapanghinayang iyon. Naroon pa rin ang itim na dumi sa buong katawan niya. Naamoy niya ito, at agad na kumunat ang kanyang mukha. Ang bango, tumakbo siya palayo para maligo. Pagkatapos niyang maghugas ng pinggan, bumalik siya sa kanyang kama at naghanda para matulog. 44 na rage points na lang ang natitira sa kanya, kaya naisip niyang gumawa ng bagong plano para makakuha ng ilang rage points mula sa kanyang ayeng. Kakailanganin niya ang mga points na iyon para makakuha ng mas mahahalagang bagay. Patuloy niyang inaalala ang dating may-ari ng kanyang katawan. Ang patriarka ng angka ng Chu ay may hawak na titulong duke sa loob ng imperyo, at ang Bright Moon City ang kanyang nasasakupan. Ang angka ng Chu ay may kabuuang 3 anak. Ang panganay na anak na lalaki ay pinangalan ng Yushao, ang panganay na anak na babae ay Chuyan, at ang pangalawang anak na babae ay Wanzhao. Ang dating may-ari ng katawang ito ay isang ulilang karaniwang tao na pinalaki ng kanyang tiyahin at tiyuhin. Kilala siya sa buong rehiyon bilang isang walang kwentang tao. Bukod sa pagiging gwapo, wala rin siyang mga katangiang karapat-dapat sa kanya. Hindi pa rin maintindihan ni Zuan kung bakit kailangan ng isang makapangyarihang angka na kumuha ng isang walang kwentang manugang sa pamilya. Isa itong pukana. Tiyak na may pukana ito. Sa kabila ng kanyang mga pag-aalinlangan, hawak niya ngayon ang keyboard warrior system bilang kanyang trahedya. Dahil dito, tila mas maliwanag ang kanyang kinabukasan, at nabawasan ang dapat ikatakot. Dahil sa mga kaisipang ito, nakatulog siya ng mahimbing. Kinabukasan, habang siya ay halos tulog pa, isang malakas na ingay ang sumiklab sa kanyang silid. Bilasan mo at bumangon ka. Hinihintay ka na ng Panginoon at ginang sa bulwagan ng mga ninuno. Tumahimik ka, matulog ka muna ng kaunti, sagot ni Zuan ng mahina. Pagod na pagod siya kagabi at gabi na rin na natulog. Tumalikod siya, balak matulog ulit. Bigla siyang binasa ng napakalamig na tubig. Kasabay ng isang ungol, napatayo siya ng matuwid, nawala ang lahat ng kanyang antok. Nakita niya ang ilang mga katulong na nakatitig sa kanya. Sa tabi nila ay isang binata na may hawak na tansong palanggana at napapangiti sa kanya. Binato mo ba ako ng tubig? Tinitigan ni Zuan ang binata, habang dumarami ang mga alaala na lumilitaw. Siya ay tinatawag na Daoyang at isang junior squad leader sa estate. Marami na siyang naitulong kay Zuan noon. Paano kung ginawa ko? Nagsisimula mo na ba talagang ituring ang sarili mo bilang isa sa mga master dito? Wala akong ideya kung ano ang nakita sa iyo ng batang binibini, matalas na sabi ni Daoyang. Agad na nakita ni Zuan ang tunay na pagkatao ng binata.
Dahil sa ganda ni Chu Chuyan, tiyak na marami ang maghahangad sa kanya, parang mga palakang nagnanasa sa isang sisni. Malamang isa sa kanila si Dao Yang. Bagamat ang pagkakaiba ng kanilang katayuan ay garantiya na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon, hindi ibig sabihin nito ay madali niyang matatanggap ang isa pang Poloka na makakuha sa kanya. Teka, hindi ako Poloka, siya ang Poloka rito. Mga Poloka ang buong pamilya niya. Lalong ikinagalit ng pinuno ng squad ang mapangutyang tingin ni Zuan. Bakit mo ako tinititigan? Gusto mo ba akong suntukin? Sige, subukan mo. Iniharap niya ang mukha kay Zuan. Ang walang kwentang manugang na ito ay mas mahina pa kaysa sa isang babae. Kaya ko siyang bugbugin gamit ang dalawang kamay at isang binti na nakatali sa aking likuran. Ang dating may-ari ng katawang ito ay likas na duwag at mapagpakumbaba, at madalas na sinasaktan ni Dao Yang. Ang mga engkwentrong ito ang nagpatatag sa loob ng nakababatang pinuno ng squad. Sa kasamaang palad, nagkamali siya ng kalkulasyon. Hindi na ito ang dating Zuan. Nakita ni Dao Yang ang isang itim na letigo na tumama sa ilong niya, at tumalsik ang dugo kahit saan. Binawi ni Zuan ang kanyang braso, saka umiling. Nako, anong nangyayari sa mundong ito? Bakit ba paulit-ulit na hinihiling sa akin ng lahat na saktan sila? Papatayin kita, bastos ka. Nablangko ang isip ni Dao Yang. Hindi niya kailanman inakalang ang walang kwentang duwag na ito na kanyang minamaliit ay maglalakas loob na patayin siya. Nabulag ng galit, hinugot niya ang kanyang sable para sumugod, ngunit sa sumunod na sandali ay nag-alangan siya. Sandali lang, paano siya biglang naging ganito kalakas? Matagumpay mong naloko si Dao Yang para sa 537 rage points. Isang malalim na boses ang umalangaw mula sa likuran niya, anong nangyayari rito? Isang napakalaking lalaking parang bundok ang pumasok sa silid. Agad na yumuko ang iba ng may paggalang at sumigaw, pagbati, Kapitan. Nakilala ni Zuan ang kapitan ng mga gwardya ng angkan ng Chu, si Yushan. Nagmadaling lumapit si Dao Yang sa kanya at nagreklamo, Kapitan, pumunta kami rito para samahan siya sa Ancestral Hall, pero hindi lang siya tumanggi, ginamit pa niya ang kanyang katayuan bilang manugang para bugbugin kami. Tingnan mo ako, binali niya ang ilong ko. Humanga si Zuan sa kanyang pagganap. Magaling siyang magpalabas, at hanga ako sa kanyang kakayahang pilitin ang katotohanan. Kumunot ang noo ni Yushan. Sinulyapan niya ang dumudugong ilong ni Dao Yang, saka sinilip si Zuan ang tumutulo pa ring tubig at ang tansong palanggana sa lupa. Ito ang nagbigay sa kanya ng pahiwatig sa nangyari. Naghihintay ang lahat sa Ancestral Hall, habang nandito kayong lahat at nagkakagulo. Pumunta na kayo sa Ancestral Hall. Maaaring maghintay ang lahat ng iba pa, singgal ni Yushan. Wala talaga siyang pakialam sa mga ganitong maliliit na bagay. Dahil alam niya ang ugali ni Dao Yang, medyo sigurado siyang karapat-dapat sa suntok ang lalaki. Pero syempre, hindi niya nakita ang pangangailangang magsalita para kay Zuan. Mas mababa sa kanya ang duwag na manugang, at walang saysay na masaktan ang isa sa kanyang mga kasamahan para sa kanyang kapakanan. Natamba si Zuan kasabay ng isang ungol. Arg! Nasaktan ako ng husto, hindi ako makabangon sa kama. Nasaktan ka ba? Lumapit si Yushan para tingnan ito. Nang makita niya ang mga pilikmata ni Zuan, hindi niya maitago ang kanyang pagkamangha. Binati ni Zuan ang sarili sa sarili niyang katalinuhan sa pagtulog ng duguan ng damit. Oo, kagabi, pinuntahan ako ng pangalawang binibini at pagkatapos ay paulit-ulit akong hinagupit gamit ang kanyang wailing whip. Bulungan ang narinig ng mga nanood. Malinaw na marami sa kanila ang nakatikim ng nakamamatay na sakit na dulot ng letigo ni Chu Wanzhao. Tanging si Dao Yang lang ang hindi kumbinsido. Kalokohan! Ang lakas mo nang suntukin mo ako sa mukha. Imposibleng masaktan ka. Pinutol siya ni Yushan. Naiinip na ang lahat sa Ancestral Hall. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Malalaman din ang katotohanan sa mga nangyari. Buhatin mo siya at dalhin sa Ancestral Hall. Inutusan niya ang mga katulong na maghanap ng stretcher bago ipadala si Dao Yang para magpatingin sa manggagamot. Hindi inaasahan, matigas na tumanggi ang pinuno ng nakababatang pangkat. Nilagyan niya ng benda ang kanyang ilong habang iginiit na sasama siya sa kanila. Nang tumalikod si Yushan, bumulong si Dao Yang sa tainga ni Zuan, huwag kang maging mayabang, batang lalaki. Malapit ka nang hindi maging miyembro ng angkan ng Chu. Pagkatapos, ituturo ko sa iyo ang ibig sabihin ng mga salitang isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Naguluhan si Zuan. Bakit tila sigurado ang lalaking ito tungkol dito? Dahil ba ito sa paggapang niya sa kama ni Chu Wanzhao noong gabi ng kasal nito? Pero base sa reaksyon ni Chu Chuyan, tila hindi ito nababagabag ng angkan ng Chu, at isa pa, naranasan ko na ang kanyang paghihiganti. Dahil sa kanyang mga hinala, hinayaan niyang ipasok ang sarili sa bulwagan ng mga ninuno. Napakalaki ng bulwagan, na may napakalaking plaque sa pinakadulo nito na may nakasulat na Hall of Admiration. Ang bawat salita ay malalim at matatag na inukit, at nagniningning ito ng time na kamahalan. Sa tabi ng plaque na ito ay isang pares ng malalaking larawan. May mga tula at couplet na nakaukit sa gilid ng bawat painting. Kung ibabatay sa kanilang kasuotan, ang dalawang ito ay tiyak na mahahalagang ninuno ng angkan ng mga Chu. Sa ilalim ng bawat larawan ay nakalagay ang insenso, mga tableta ng pangalan, at iba't ibang debosyon sa sakripisyo. Dalawang upuan ang nakaayos sa harap ng insenso, at inuupuan ito ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang at isang babae.
May balbas ang lalaki, ngunit ang kanyang mukha ay nagniningning na parang jade. Siya ang perpektong imahe ng isang gwapo at maamong iskolar. Ang babaeng maharlika ay may mga kilay na nakakurba, mga matang kumikinang na parang lawan ng taglagas, at ang kanyang buhok ay nakabundle, na may gininto ang headdress na hugis pabo reel. Ang mga balahibo ng pabo reel ay nakabuka palabas, na bumubuo sa kanyang perpektong ayos ng buhok. Ito ay isang babaeng may karangyaan at katatagan. Alam ni Zuan na ang dalawang ito ang kasalukuyang pinuno ng angkan ng Chu, si Patriarka Chu Zhongchan at ang kanyang asawang si Qin Wanro. Nang mapadako ang tingin nito sa kanya, agad siyang nanliit sa pagkamangha at pangamba. Malinaw na ang dating may-ari ng katawang ito ay labis na natakot sa kanya kaya kahit ngayon ay may natitira pa ring natitirang takot. Napansin niyang maraming lalaki sa bulwagan ang hindi nakatuon kina Chu Zhongchan o Qin Wanro. Sinundan niya ang kanilang mga palihim na sulyap, at dinala nito ang kanyang paningin sa isang dalagang nakasuot ng pulang blusa at itim na palda, na nakaupo sa tabi ni Chu Chuyan. Ang babaeng ito ang perpektong personifikasyon ng alindog. Ang balat na bumabalot sa kanyang hugis itlog na mukha ay tila kasing lambot ng mantikilya, at ang kanyang mga matang hugis almond ay kayang bihagan ang sinumang kaluluwa. Bawat pulgada niya ay naglalabas ng isang sensual na pang-akit na pumupuno sa sinumang lalaking tumitingin sa kanya ng mga pinaka hindi naaangkop na kaisipan. Nako, ang laki niya. Nakatitig si Zuan sa dibdib niya. Kaya pala lahat ay nakatitig sa kanya. Tila naramdaman ng babae ang titig nito sa kanya, ngunit sa halip na galit, isang bahid ng ngiti ang dumampi sa kanyang mga labi. Ang ngiting ito ay lubhang nakakabighani, isang sulyap lamang dito ay kayang palimbutan ng kahit sinong puso. Pinangalanan siya ng kanyang mga alaala bilang Kay Mianman, at isa siyang matalik na kaibigan ni Chu Chuyan. Siya ang batang binibini ng sikat na angkan ng Kay ng Imperial City. Kamakailan lamang ay pumunta siya rito upang masilayan ang mga tanawin ng Bright Moon City at naging malapit na siya kay Chu Chuyan. May iba pa ring nakaupo sa bulwagan, ngunit hindi niya sila makilala lahat. Ang ilan ay may malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha, habang ang iba ay tila masayang naghihintay sa kanyang pagpanaw. Napansin ni Madam Qin ang attention yung natatanggap ni Pei Mianman, at sumilay ang pagkainis sa kanyang mukha. Umubo siya ng mahina, na tila ikinagulat din ni Chu Zhongchan. Agad niyang sinimulan ang kanyang pagtatanong, Zuan, alam mo ba kung bakit ka dinala rito? Siyempre naman, dahil umakyat ako sa kama ng hipag ko noong gabi ng kasal ko, sagot ni Zuan. Faft, isang alon ng pigil na tawa ang umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Tinakpan ni Pei Mianman ang kanyang bibig, bahagyang namumula ang kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na may ganito palang walang hiya na tao sa mundo. Nakatitig ang lahat kay Zuan nang may matinding galit. Hindi lang siya nakagawa ng isang bagay na walang hiya, pinahiya pa niya silang lahat sa harap ng angkan ng Pei. Kawawa naman siya. Bago pa makapagsalita si Patriarch Chu, binasag ni Madam Qin ang tasa ng tsaa sa lupa sa galit. Bastos, ipinagmamalaki mo ba ang iyong sarili dahil sa ginawa mong isang bagay na napakasama? Matindi ang kanyang pagmamahal sa kanyang dalawang anak na babae. Gayunpaman, isang salarin na nagsamantala sa isa sa kanyang mga anak na babae ang nang-ahas na magsalita tungkol sa kanyang krimen ng walang pakialam. Matagumpay mong naloko si Qin Wanro para sa 254 na rage points. Katahimikan ang namayani sa bulwagan ng mga ninuno. Alam ng lahat sa angkan ng Chu na kahit mabait at mabait ang kanilang patriarka, nakakatakot naman ang ugali ng kanilang ina. Mahinahong sumagot si Zuan, alam kong karapat-dapat ako sa 1,000 kamatayan dahil sa paggawa ng isang kasuklam-suklam at halimaw na gawain. Kaya naman, nang lumapit sa akin ang pangalawang binibini kagabi, nagpa siya akong magbayad sala para sa aking mga kasalanan. Hindi ako lumaban ng paulit-ulit niya akong hinampas ng kanyang walang whip. Nakatanggap ako ng 8 hampas bago niya ako pinatawad. Pinagtawanan ng mga nasa bulwagan ng halatang walang kabuluhan niyang pagyayabang. Hindi man lang lumaban. Kay, kung gusto ka talagang bugbugin ng pangalawang binibini, paano ka makakalaban o makakaiwas kahit gusto mo pa? Noon lamang napansin ni Chu Zhongchan at ng kanyang asawa ang mga mantsa ng dugo sa kanyang damit, pati na rin ang katotohanang siya ay nasa isang stretcher. Nagsalita si Yushan, Panginoon ko, sinabi ng batang Panginoon na ang kanyang mga sugat mula sa whaling whip ay napakalubha kaya't wala siyang lakas na gumalaw, kaya kinailangan namin siyang dalhin dito. Wanzhao. Nagulat si Qin Wanro, ngunit hindi niya isinantabi ang kwento dahil alam niya ang ugali ng kanyang anak. Natarante sa pangyayaring ito, napasigaw siya, nakakaloko ang ugali nito. Nagmukhang kakaiba si Chu Zhongchan. Wanro, ipinatawag namin ang lahat ngayon para sa nangyari kay Wanzhao. Kung personal na niyang pinarusahan si Zuan, marahil ay maaari na nating hayaan na lang ang bagay na ito. Naalala niya ang pag-uusap nila ng kanyang anak na babae noong nakaraang araw. Pinalala nito ang kanyang sariling hinala na hindi lahat ay ayon sa inaakala, at na si Zuan ay maaaring walang sala. Gayunpaman, tinawag niya ang pagpupulong na ito para sa kapakanan ng kanyang asawa, at upang mapasaya ang mga sangay ng angkan ng Chu na nagsasagawa ng kanilang sariling mga investigasyon. Nang marinig ang mga salitang ito, naawa si Zuan sa lalaki. Halos imposibleng makahanap ng ganito kagaling na biyenan. Bago pa man makasagot si Qin Wanro, isang matinis na boses ang sumigaw, Kuya, hindi ako sang-ayon. Ang aming angkan ng Chu ay palaging ipinagmamalaki ang kahigpitan ng mga patakaran ng aming angkan.
Hindi pa tayo nakakaranas ng ganito kapangit na pangyayari. Kung iiwan lang natin ito, mapapahiya ang angkan ng Chu. Alam mo ba kung gaano karaming chismis ang kumakalat nitong mga nakaraang araw? Sinasabi ng lahat na sabay na kinabit ng batang ito ang magkapatid. Kung hindi natin siya parurusahan, lalo lang nitong palali ng masasamang chismis na ito. Ang nagsasalita ay isang lalaking may mapanglo na mukha at nasa katanghaliang gulang na nakaupo sa ilalim ni Chu Zhongchan. Ang kanyang mga mata ay nabigatan ng mabibigat at maitim na mga bag, at dahan-dahan niyang pinapaypayan ang sarili habang nagsasalita. Ayon sa mga bagong alaala ni Zuan, ito ay si Chu Taisheng. Siya ay miyembro ng pangalawang sangay ng angkan ng Chu, at tinawag siya ni Chu Chuyan bilang pangalawang tiyo. Pangalawang tiyo, anong pinagsasabi mo? Wala naman siyang ginawa sa akin noong gabing iyon. Isang magandang dalaga ang biglang pumasok mula sa katabing bulwagan. Nakasuot siya ng matangkad at halos madikit na tela, nakitang-kita sa pangkalahatang lamig ng malaking bulwagan. Galit na sabi ni Chu Zhongchan, Wan Zhao, bakit ka nandito sa labas? Bumalik ka agad sa loob. Tigilan mo na ang pagsigaw sa kanya. Hindi mo dapat sigawan ang mga batang ganyan. Tinitigan ni Qin Wanro ang kanyang asawa, pagkatapos ay lumingon para ngumiti sa kanyang anak. Ayos lang yan, Wan Zhao. Huwag kang makinig sa iyong ama. Halika at umupo sa tabi ko. Sabihin mo kay nanay kung tungkol saan ito. Napatawa si Chu Zhongchan sa kahihiyan. Walang umimik, malinaw na pang-araw-araw na pangyayari ito. Ginamit ni Chu Wanzhao ang letigo sa kanyang kamay para ituro si Zuan. Nay, kagabi, ginamit ko talaga ang Wailing Whip para bugbugin siya. Sa huli, pumayag din akong patawarin ang ginawa niya. Ayokong bawiin ang aking pangako. Binigyan siya ni Zuan ng malaking thumbs up. Kahit na may bahid ng sadismo ang batang babae, kahit papaano ay isa siyang tapat na sugarol. Isang matabang lalaki na nakaupo sa tapat ni Chu Taisheng ang nagsalita. Pamangkin, napakabata mo pa para maunawaan ang masasamang gawain ng mundong ito. Kahit sino sa amin ay maaaring parusahan si Zuan, ikaw lang ang hindi dapat. Kung kumalat ang balita tungkol dito, iisipin ng lahat na totoo ang iskandalo. Hindi ka pa nga kasal. Isipin mo kung ano ang magiging epekto nito sa reputasyon mo. Seryoso siya habang nagsasalita, ngunit ang napakaraming taba sa kanyang mukha ay namuo at tila isang ngiti. Sa katunayan, maraming tao ang nagkakamali sa pag-aakalang palagi siyang nakangiti, kaya naman mahirap siyang hindi magustuhan. Pinaglalaroan niya ang isang kumikinang na gininto ang compass. Nakilala ni Zuan ang nakangiting tigre, na ito bilang ang ikatlong tiyo ng angkan ng Chu, si Chu Yupo. Nagsimulang sumakit ang kanyang ulo. Bakit ba gustong-gusto akong patayin ng lahat ng miyembro ng mga sangay na ito? Sa unang tingin, isa lamang akong walang kwentang manugang. Paano ako nakapagpaiyak ng napakaraming tao? Sa sumunod na katahimikan, ang batang binibini ng angkan ng Kay, si Pei Mianman, ay bamulong ng isang tanong kay Chu Chuyan. Hindi ba't 10 beses na pinalalaki ng tumatangis na letigo ang lahat ng sakit? Marahil isa siyang eksperto na itinatago ang kanyang tunay na kakayahan. Sa kabila ng mahina niyang boses, ang tanong niya ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Napamura si Zuan ng mahina. Ang babaeng ito ay may matamis na ngiti, ngunit may tuso namang puso. Napakabastos naman. Bahagyang kumunat ang noo ni Chu Chuyan. Sinamantala ni Snow, na nakaupo sa likuran nila, ang pagkakataong sumagot. Hindi nga niya alam ang martial arts. Paano siya magiging eksperto? Nagliwanag ang mga mata ni Chu Tiansheng. Dali-dali niyang sinabi sa guro at ginang, Kuya, hipag. Alam ng lahat dito kung gaano kalakas ang Wailing Whip. Naiisip ko na kahit kayong dalawa ay mahihirapan na tiisin ang 8 suntok. Paano magagawa iyon ng isang ordinaryong taong tulad niya? Nagpalitan ng tingin si Chu Zhongchan sa kanyang asawa. May katotohanan sa kanyang mga sinabi. Galit na galit si Chu Wanzhao. Talagang 8 beses ko siyang sinaktan. O lahat ba kayo ay inaakusahan akong nagsisinungaling? Panginoon ko, sigurado akong hindi magsisinungaling ang pangalawang binibini, pero mabait at mahinahon talaga siya. Tiyak na nagpakita siya ng awa at nagpigil ng suntukin niya ito. Noong tinawag namin siya kanina, malakas niya akong sinuntok at nabali ang ilong ko. Imposibleng masugatan siya gaya ng sinasabi niya. Mabilis na sumuporta si Dao Yang kay Chu Tiansheng. Hindi makapaniwala ang mga nagtipon sa bulwagan. Ang pangalawang binibini, mabait at mahinahon. Paano mo nasasabi ang mga kasinungalingan ng diretsyo ang mukha? Kailan pa siya nagpakita ng awas sa kahit sino gamit ang letigo niyang iyon? Gayunpaman, ang mga pangyayari sa ngayon ay medyo katawa-tawa. Hindi naman siya, nahulog sa bayaw niya, di ba? Ginamit ni Chu Tiansheng ang paggambala ni Dao Yang upang isulong ang kanyang argumento. Halata ang katotohanan. Hindi lamang nagpakita ng pagsisisi si Zuan sa kanyang kasuklam-suklam na mga ginawa, minanipyela pa niya ang ating mabait at walang muwang na si Wan Zhao sa pagtatangkang makatakas sa parusa para dito. Dapat natin siyang parusahan alinsunod sa mga patakaran ng angkan bilang babala sa iba. Kumunot ang noo ni Chu Zhongchan, ang mga matang natatakpan ng pag-iisip. Malinaw na tinitimbang niya ang mga merito ng bagong argumentong ito. Napaungol si Zuan sa loob-loob. Magsasalita na sana siya para ipagtanggol ang sarili nang sumugod ang isang katulong. Guru, ginang, may dumating na babae at nagkakagulo. Gusto niyang makita ang manugang ninyo. Marami na siyang natipon na tao. Isang babae, natigilan si Qin Wanru. Isang babae mula sa anong angkan?
Si Chu Chuyan, na nanatiling kalmado sa buong pangyayari, ay nakaramdam ng kuryosidad. May kilala pa bang ibang babae si Zuan? Nakatitig si Zuan ng walang emosyon. Ilan kayang manliligaw ang meron ang lalaking ito? Pero bakit wala akong maalala ni isa? Si Snow, na nakatayo sa likuran ni Chu Chuyan, ay may bahagyang ngiti. Hindi ko inaasahan na makakaligtas ka sa iyong mga pinsala kagabi. Mabuti na lang at nakapaghanda ako ng husto. Bilang tugon sa mga tanong ni Chin Wanro, kinakabahang nauutol na sabi ng katulong, mula sa Red Harmony Courtyard. Agad na nagkagulo ang buong bulwagan. Alam ng lahat kung anong uri ng establishmento ang Red Harmony Courtyard. Nakakahiya na hayaang magpatuloy ang kalokohang ito sa labas ng ating lupain. Dalhin mo siya sa loob. Malamig na utos ni Chin Wanro, nanginginig ang boses sa halos hindi mapigil ang galit. Isang babaeng nakasuot ng magarbong damit at make-up ang mabilis na pumasok sa pasilyo. Nang makita niya si Zuan, inihagis niya ang sarili sa kanya, umiiyak at humahagulgol. Walang puso kang lalaki. Pagkatapos mong mabusog, sinabi mong wala ka ng pera at hindi kayang magbayad, pero sa halip ay nangako kang dadalhin mo ako sa iyong tahanan bilang isang kerida. Sinabi mo pa nga sa akin na maaari akong maging kapatid ng mga batang binibini ng angkan ng Chu. Iyon lang ang dahilan kung bakit ako pumayag. Paano mo ako basta-basta iiwan? Walang imak na nilalaro ni Snow ang kanyang ponytail, ang kanyang mga mata ay nanliit na parang mga hiwa na parang gasukle. Tingnan natin kung makakalabas ka rito ng buhay. Isa lamang itong kaso ng kanyang salita laban sa kanya. Kahit itanggi mo pa, walang maniniwala sa iyo maliban kung isa sa publiko mo ang katotohanang ikaw ay inutil, na mas makakahiya pa para sa angkan. Kahit ano paman, hindi ka namanugang pagkatapos ng araw na ito. Batang Panginoon, ang iyong mga pangarap ay mabilis na magiging katotohanan. Natahimik ang mga miyembro ng pangalawa at pangatlong sangay, at napuno ng nakakabahalang katahimikan ang bulwagan. Wala nang ibang masabi pa. Galit na galit si Chu Zhongchan, na siyang matagal nang nag-aasikaso kay Zuan. Isang karaniwang puta na hayagang nagyayabang na magiging kapatid siya ng kanyang pinakamamahal na anak na babae. Isa itong lubos na kahihiyan, at lahat ng ito ay dahil kay Zuan. Kasuklam-suklam na taong walang hiya. Ano ang masasabi mo para sa iyong sarili? Tinitigan ni Chin Wanro si Zuan, nagliliyab ang kanyang mga mata. Matagumpay mong naloko si Chu Zhongchan para sa 78 rage points. Matagumpay mong naloko si Chin Wanro para sa 300 rage points. Nagtaka rin si Zuan kung paano nakaligtas ng ganito katagal ang dating may-ari ng katawang ito. Lumipat siya sa mundong ito isang araw pa lang ang nakalipas, pero tila gusto na siyang patayin ng lahat. Kaya, sino ang kumuha sa putang ito para makipagtransaksyon sa akin? Ang pangalawang sangay. Ang pangatlo, siguro si Miss Pei. Mukhang hindi magiging ganoon kadali ang pag-aasawa ko. Kalmado siyang humarap sa babaeng nakadamit ng mag-ara. Ano nga ulit ang pangalan mo? Nako, ikaw na walang pusong lalaki. Huwag mo ngang magpanggap na hindi mo ako kilala. Ilang beses mo nang madamdaming tinawag ang pangalan kong Springflower, pero ngayon nakalimutan mo na pala. Sabi ng puta habang nakangiti ng malamig. Hindi nakipagtalo si Zuan sa kanya, bagkus ay sumagot siya ng may sariling ngiti. Patawarin mo ako, mahal kong Springflower, naging abala ako nitong mga nakaraang araw at hindi ko ito naalala. Magkano ang utang ko sa iyo para sa iyong serbisyo? Ang serbisyo ko, hindi mo na kailangang sabihin ng diretsyo. Ikinumpas ni Springflower ang kanyang mga daliri ng may pang-aakit. Halos kalahating buwan kaming magkasama. Kung gayon, 20, hindi, 30 pilak ang kabuuang halaga. Dahil dito, lalong lumalim ang paghamak ng mga nasa bulwagan kay Zuan. Interesado ka ba talaga sa isang babaeng mura lang ang trabaho? Gaano ka nauuhaw? 30 pilak. Tumanggo si Zuan. Mura lang naman iyan. Paano kung ganito? Bibigyan kita ng 300 pilak, at ituturing nating regalo sa kasal ang sobra. Napasinghap ng napakalamig ang mga miyembro ng angkan sa gulat. Gusto na ba nilang magpakamatay? Tumingin sila sa pangunahing plataporma, at nakita nilang namumutla ang mukha ni Chu Zhongchan at ng kanyang asawa. Pinagmasdan ni Miss Pei si Zuan nang may pagtataka. May naramdaman siyang kakaiba rito. Talaga, namulat ang tuwa sa mukha ni Springflower. Siyempre naman, humarap si Zuan kay Chu Chuyan. Mahal, wala akong pera ngayon. Maaari mo ba akong pahiramin ng 300 pilak? Nakatitig sa kanya ang lahat ng tao sa bulwagan na parang baliw. Hinihingi mo pa ba ang bayad sa asawa mo para sa pagpapatutot mo? Ano ba ang problema mo? Sisirain siya agad ni Chu Chuyan. Taliwas sa inaasahan ng lahat, tumanggo si Chu Yuyan. Sige, mga utusan, bigyan ninyo ako ng 300 pilak. Ang bulwagan ay napuno ng kaguluhan. Walang nakakaintindi sa nangyayari. Maging si Pei Mianman ay nakatitig sa kanya ng may pagtataka. Ito ba talaga ang matalik niyang kaibigan? Sesabog na sana si Chin Wanro, ngunit marahang itinulak ni Chu Zhongchan ang braso niya at idiniin ang mga labi sa kanilang anak. Sumimangot ng malalim si Madam Chu, ngunit nanatiling tahimik, hinihintay ang mga susunod na mangyayari. Tahimik na kinilala ni Zuan ang ginawa ni Chu Chuyan. Ang aking freebie wife ay talagang kasing lamig ng yelo at napakatalino. Siya lang marahil ang nakakaalam na sinisiraan siya, dahil personal niyang nasaksihan ang kanyang kawalan ng kakayahan. Walang paraan para maniwala siyang nagmamalabis ito. Teka, bakit ba ako malapit ng maiyak?